Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. At para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Oh, eto pa. Hindi ko talaga kayo palulusutin kasi ang hirap makahanap ng mga videos na cut version. Oh, pero buti na lang meron tayong edited version na cut version nitong itong 18K. So pag-usapan natin. Hindi ko talaga kayo palulusutin kasi hindi ito binabalita ng media ng mainstream media, yung mga malalaking media. So kailangan magtulong-tulong tayo, ikalat po natin. Oh, ito. Comelec tumanggap din ang maleta. Attorney Maligod. Baka ma-interview namin, ulitin ko ma-interview namin ito sa SMNI. Abang-abang lang. Tingnan natin Tingnan natin ang availability. Baka kung hindi papatayin, kaya lang baka patayin. Hindi natin alam. But anyway, may God protect you. Pati sa Comelec, nadedeliveran ng mali-malitang pera. Paano pa tayo aasa na o maniniwala na ang mga nakaupo ngayon sa pwesto ay tunay na halal ng taong bayan? Nakita mo Comelec, nadideliveran ng maleta. At alam ito ni Tito Sotto. Kaya naman nakakapagtaka, di ba? Ako nagulat talaga ako. Si Bong Revilla natanggal. Siya yung consistent doon. Tapos ang pumasok si Bam Aquino tsaka si Kiko. Sa survey wala naman sila. Di ba? Nakakapagtaka. Garcia! Tingnan mo nga, patunayan mo nga, i-discredit mo nga ito, sumagot ka nga na tumatanggap ang Comelec ng maleta. Dapat neutral kayo. Dapat hindi kayo tumatanggap ng pera. Para sa ang purpose, tumatanggap kayo ng maletang pera. Di ba nakakapagtaka? Biglang lumusot si Kiko, tsaka si Bam number 2 pa. Hindi lumalabas sa survey, biglang number 2. Wow, ano to, lokohan? Para ano? Di ako, nakita ko, anong purpose, bakit kailangan ipasok si Bam tsaka si Kiko? Para kampihan ng Pinklawan si Bongbong Marcos. Kain suka. Since kinain ng Pinklawan ng suka ni Bongbong Marcos, kailangan kainin din ni Bongbong Marcos yung tae ng Pinklawan. Deritsaan na po tayo. So, pinapanalo. Number 2 pa. Alam nyo kung bakit naging number 2 si Bam? Kahit hindi siya lumalabas sa survey. Alam nyo kung bakit? Kasi nung 2022 election, number 1 si Robin. Nung 2025, number 1 si Bongo. So, that speaks a lot. Parehas DDS, parehas dikit ni PRRD number 1. Ibig sabihin, it shows the people, mahal ng tao si PRRD at ang Duterte. Kailangan nilang gawing number 2 si Bam para hindi halata. Kasi nga naman, kung number 1 si Bongo, tapos number 1 si Bato, number 2 si Bato, at puro DDS yung nasa top 5, magbumukhang tae talaga si Bongbong. Nagigets ninyo? So, para maniubra, ito nangyari. Tumanggap ng maleta ang Comelec. Alam daw ito ni Tito Sotto. At number 2, si Bam. Wow. Palakpakan naman dyan. Yan ay aking opinion. At marami pong nagsasabi niyan. Marami. Ilang milyon yung overvotes. Diba? Ang tindi nitong Comelec. Sabi ko sa inyo, ang daming yumaman eh. Ito pa, isa pang yumaman to. Pag-usapan din natin. O, ito, diinan natin to. Hindi nyo ba napapansin bakit atat si Trillanes sa ICC? Sa kanya pala dumaan yung pera.
200 million. Pang ano, hindi natin alam kung pinambabae nila. Basta pang happy-happy daw. Diba? Pa-hotel, pagkain. Hindi ko alam kung magkano kinulimbat ni Trillanes dyan. Hindi natin alam magkano ang ibinigay, magkano kinulimbat ng ICC. 200 million. Ulitin ko. Dollars. Nagpapalit ng pera. Sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December of 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. 2 million dollars. No. $2 million. Sorry. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. Okay. Habang hawak yung $2 million, ang ini-interview lang ng ICC, yung mga witnesses ni Trillanes. Alam naman natin si Trillanes, may ano din yan. Ha? Hindi ko alam kung ano nakikita niyan. Parang kung sa Pilipinas o sa mundo ba nakatira yan si Trillanes, merong nakikita na hindi nakikita natin. But anyway, dapat yan ang ICC balance. O may pina-interview si Trillanes, dapat nag-interview din kayo ng iba. May in-interview ba kayong iba? Diba? So paano kayo magiging patas? Una pa lang bias na kayo. Diba? Sino nagpa-hotel sa inyo? Sino nagpakain sa inyo? Yung pera na kay Trillanes. Diba? Kaya nga sabi, even Amerika at ibang bansa, sinasabi kayong ICC, corrupt kayo. Naging kasangkapan pa si Trillanes. Sarap ng buhay mo, Trillanes, no? At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Napansin din po nila na lahat. So si Saldico, na isa sa mastermind, kasama si Trillanes. Alam mo, Saldico, this is the right timing magsalita ka na. Itodo mo na. Kasi napapangalanan ka na talaga, nag-deliver ka sa Ilocos Norte. Diba? Aminin mo. Kasama mo si Trillanes. Isang mastermind at isang Trillanes, magkakasama kausap ang ICC. Aminin mo. Kung gaano kadumi yung ICC at kung gaano kadumi yan si Trillanes, hindi po pwedeng wala kang alam. Saldico, nawala ka na. Kailan ka magsasalita? Ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang government office. No, di ba? Official yan, ICC. Dapat sa opisina. Dapat nga. Nai-interview pa ng media yan eh. Di ba? Alam mo, ang galawang pasikreto, ibig sabihin, illegal. Ang galawang pasikreto, ang ibig sabihin, nakakahiya. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Lahat ng pagkain nila, lahat ng ginamit nilang sasakyan, lahat ng hotel, lahat ng mga condominium units ay sinagot ng grupo ni Sunny Trillanes at saka ni Saldico. Nako, sabit ka. Sabit ka, Trillanes. Pero tingnan natin tong next balita kasi may connection po ito. Ha? Sige. Pag-usapan natin, eto namang sagot ni Trillanes tungkol doon sa sinabi nakakasabwat siya or sa kanya dinideliver yung pera para itong 2 million para sa ICC. Pakinggan natin. Pero
habang pinapakinggan natin etong balitang ito, be very observant. May mapupuna kayo dito. Obserbahan nyo lang. Panurin nyo mabuti. Maring itinanggi ni dating Senador Antonio Trillanes na tumanggap siya ng 2 milyong dolyar mula kay dating Congressman Zaldico para sa investigasyon ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagugat ng aligasyon sa press conference ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines. Ayon sa affidavit ng mga Marines na inilahad ng abogado nilang si Attorney Levito Maligod, tumayo sila bilang mga executive assistant noon ni dating Congressman Zaldico. Inutusan naman silang magpalit ng 2 maletang may tig 56 million pesos na katumbas ng $2 million. Inihatid daw nila ang milyong-milyong pera kay Trillanes para gastusan ng ICC investigation. Si Trillanes din anila ang sumagot sa hotel accommodation, pagkain at sasakyan ng ICC investigators nang dumating. May napupuna na kayo. May napuna kayo. Ilagay nyo sa comment section ano napunan nyo. Pakinggan po natin. Naku. Ang mga ito sa bansa noong December 2023. Bukod dito, inilahad din sa press con ang pagde-deliver umano nila ng mali-maletang pera na aabot sa 805 billion pesos sa mga politiko. Kabilang na umano sila Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hinatid pa raw nila ito sa bahay ng Pangulo sa Forbes Park at maging sa Ilocos Norte. Dati nang pinabulaanan ng Malacanang ang mga aligasyong ganito. Magsasampa naman si Trillanes ng cyber libel cases laban kina Baligod at sa mga ex-marines sa pagpapakalat umano ng maling impormasyon. Ayon pa sa dating senador, gusto lang nilang siraan ang nangyayaring pagdinig ng ICC laban kay Duterte. Yan ay meant to discredit the ICC in light of the ongoing confirmation of charges hearing. May napansin na kayo. Napansin nyo na. Hindi nyo napansin. Ako ito ay aking opinion lang. Kasi gusto kong ibalita ito. At naghahanap talaga ako ng news patungkol dito sa 18K. Itong 18X Marines. Wala talaga akong nakita. As of that taping o as of the recording of this video, of this vlog, wala akong makita. Tiningnan ko yung live, tiningnan ko yung ano. Meron mang ilan-ilan yung ibang media. Okay, kilala nyo naman sino yung mga nagbabalita ng media. Pero yung ibang malalaki, wala akong nakita. Hindi ko alam kung ako ba ay mahina mag-research. Pero kasi, sa tagal ko nang nagbablog, pag may malaking balita, kalat yan. Halos, naibalita na nila, binabalita pa ulit, paulit-ulit. Minsan nga, 5 times yung isang balita. Pero yung ganito kalaking balita, biglang wala. Napansin nyo ba? Nag-report lang ng report, hindi pinakinggan yung salita nitong Marines. Tapos pagdating kay Trillanes, pinagsalita. Tapos, etong paratang nila kay Bongbong, sinagot na rin nila. In behalf of Bongbong na itinanggi ito ng Malacanang. Ang punto ko lang, ang hirap na nga humanap ng balita itong sa 18K. Tapos may nagbalita, hindi nyo pa pinagsalita. Hinayaan nyo na lang sanang madinig din. Dati naman nilang ginagawa. Baka nga nag-aantay muna. Hindi natin alam. Baka bukas, o baka mamaya pagka-upload ko nito, baka meron na silang balita. Pero inantay muna nila yung oras eh. Yun ang issue dito, inantay yung oras. Ano binabalita patungkol sa vlogger? Yung ganito kalaki, dapat ito ang pinakamalaking balita ngayon. Kung bagat sa newspaper, anong panahon ko uso pa newspaper, alam ko maraming manunood dito kaedad ko. Front page yung 18K. Ngayon, wala silang balita. Parang nagbalita lang ganito kakapiranggot. Parang masama pa ang loob. Si Trillanes, pinagsalita ako. Nadinig mo yung boses ng Marines, hindi. Baka mahinala ako mag-research. Kasi nakita nyo yung timing. Sa lahat ng araw, ngayon nila ilalabas yan. Last year pa yung mga mali-maleta na yan. Wala silang na-mention. Then ngayon, kung merong ICC proceedings, biglang may ganyan. Hindi, ang sagutin mo, totoo ba? Di ba? Totoo ba na tumanggap ka ng maleta? Kasi meron silang ebidensya. At hindi magsasalita yung Marines na yun kung wala silang ebidensya. Di ba? Kitang-kita naman.
talagang todo ka sa ICC. At syempre, ibig sabihin, madalas kayo magkasama ni Saldico. So, hindi natin alam. Baka marami silang pictures na magkasama kayo ni Saldico na dinideliver nyo yung pera at kasama yung ICC. Di ba? Sabi ko nga, mastermind lagi mong kasama. Hindi natin alam kung paano patutunayan ito. Pero posible patutunayan ito ng mga ex-Marines. Hindi natin pwede palagpasin yan. So, hindi po tayo madidistract dito. Oo, edi magdemanda ka. Puro ka naman demanda eh. Yung mga dinimanda mo nga, na-dismiss na eh. Mr. Demanda. At habulin natin itong mga ito. Okay yan. Sige, habulin mo. Itodo mo paghabol. Idemanda mo pa na magkalabasan ng ebidensya. Oh. Ako, pakiusap ko lang sa inyo, wag natin tantanan ito. Wag natin tantanan. Tulungan natin yung mga Marines kumalat yung balita. Hanggang sasagutin nila bongbong. Oh, baka mamaya sagot naman nila yung baho ng Marines, yung demanda ng Marines. Hindi maganda 'yon. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, It is highly confidential. Tumanggi si dating Senador Antonio Trillanes IV na magbigay ng detalye kaugnay ng umano'y pagpunta ng mga investigador ng International Criminal Court sa Pilipinas noong 2023. Sa panayam ng One News, nilinaw ni Trillanes na may kinalaman sa highly confidential na operasyon ang naturang usapin, kaya't hindi niya ito maaring isa publiko. Yung tungkol po sa mga operations ng ICC dito sa bansa, I'm sorry to say na hindi ako pwedeng mag-divulge ng information about it kasi highly confidential siya. Yan ang sabi ni Trillanes. Ayon pa sa kanya, ang pagbubunyag ng ganitong impormasyon ay maaari aniyang maglagay sa panganib hindi lamang sa mga investigador kundi pati sa mga testigo. It will involve lives of not only the ICC investigators kundi pati yung mga testigo na nakakausap. Ang pahayag ni Trillanes ay lumabas kasabay sa kanyang pagtanggi sa aligasyong tumanggap umano siya ng $2 million mula kay Saldico kaugnay ng ICC investigation sa kampanya kontra droga panahon ni dating Pangulong Duterte. Tinawag niya ang naturang aligasyon bilang paninira at obstruction of justice at iginiit na may posibleng paglabag ito sa Rome Statute. Binigyan din ni Trillanes na hindi dapat basta-basta ilabas ang sensitibong impormasyon. Itong ginagawa natin ay pagpurso ng hustisya through the ICC ay para sa ikabubuti ng mga pamilya ng biktima ng ating bansa. Ikabubuti ng bansa o para mapabagsak ang mga Duterte. So, okay lang para sa akin ha. Okay lang, magpunta dito yung mga ICC, mag-imbestiga, why na? Kailang ang masakit. Yung isipin mo na pera ng taong bayan ang ginagamit. Dapat yan gastos ng ICC. Hindi. Although, dinideny ni Trillanes, kailang kanya-kanyang opinion. Naniniwala ako, si Saldico ang unang nagpahayag niyan sa kanyang video testimony na ang ICC operation sa bansa ay ginastusan ng mga politiko. Yung pala siya. Kailang, hindi gagawin yun ni Saldico on his own. May nag-utos sa kanya. Ganon lang yun ang opinion ko. So, sino ang nag-utos sa kanya? Siyempre, yung mas mataas kay Saldico. Oh, alam nyo na yun. Yung mga gustong mapatalsik ang mga Duterte sa politika sa Pilipinas para sila na lang maghari-hari. Kaya, yun ang masakit para sa akin.
Biruin mo ako, biruin mo yan, 100, more or less, 115 million. Wow! Ang unang nagbulgar nito, si Maharlika eh. Believe na ako kay Maharlika. Dinidiscuss niya ito sa kanyang vlog. Nandyan na sila, bantayan nyo. May mga hotel na binabanggit. Talagang kuhang-kuha ni Maharlika. Kaya lang, yung source of funds, binanggit niya noon na politiko. Kung nabanggit niya, Saldico, Martin Romualdez. Nabanggit niya noon. At ito ngayon, pinapatunayan ng 18 ex-Marines. So, sige, ex-Senator Trillanes, ituloy nyo lang inyong ginagawa. Pagbutihin nyo. Patumbahin nyo. Padapain nyo mga Duterte kung kaya ninyo. Kaya lang, after 2023, nagsimula yung demolition job nila kay BP Sara. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin. Kaya sabi ni Corina Sanchez na, our legs is our second heart. Dapat matibay ang ating mga leg muscles para maging healthy ka. Eh yan si BP Sara, sabi niya, ang tagal na nilang pinipersecute, nakatayo pa rin. Ayos ka, Miss Corina Sanchez. Yes, nakatayo pa rin ang aming BP Sara. Na kahit, sabi ni Auntie Claire, nagbabakasyon lang. Ba't ang taas ang rating? Samantalang Pangulo, trabaho ng trabaho, bababang rating. O, di ba nakakaya? Big sabihin, hindi na-appreciate ng taong bayan yung sipag ng inyong Pangulo. Mababang kanyang rating. Bakit? Nakikita nila ang katotohanan yung talamak na korupsyon, inuuna ang political interest bago ang kapakanan ng bansa. Ito ngayon, pera ng taong bayan, mali-malita, dinideliver sa mga senador, kongresista, kung sino-sino pa dyan. Nako, mga senador, Senator Tito Soto, na-deliveran di umano ng 5 malalaking bag, mga Quadcom chairman, Paduano, Abante, Barbers, okay, mga Makabayan Black, plus marami pang iba, more than 20, yung napangalanan doon. And sasabihin, sigurado yan, sinungaling yan. Ang problema nila ngayon, paano nila i-destroy ang credibility nitong ex-Marines. But to me, they are very, very credible dahil ano ang mapapala ng 18 Marines yan sa paglantad. Ako, retired na ako. Di sitting pretty na lang ako. Bakit pa ako lalantad na magtistigo ng ganyan? Malalagay lang sa alanganin, kapahamakan ang simpleng buhay ko ngayon. O bakit sila lumantad? Dahil hindi na nila matiis ang korupsyon na nangyari. Parehas sila ni Master Sergeant Orly Gutesa. Gusto niyang mga anak niya hindi mabuhay sa korap na sistema. So, saludo tayo sa mga Marines na ito. Ipagdasal po natin ang kaligtasan nila dahil mahirap ang kanilang pinagdadaanan. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.